Ngunit sinabihan naman sila ni Lord Yi na hindi kailangang magpanik. Dahil isang martial emperor lang ang taong ito, bagaman ang sining ng pagtatago ng taong ito ay napakataas, ngunit sayang din ang kanyang cultivation ay napakahina. At sabay taas nito ng kanyang kamay at itinuro nito kung nasaan ang ating bida. At ilang sandali lamang ay ginamit nito ang kanyang kapangyarihan na ipinatama nito sa kasalukuyang kinaroroonan ni Li Yunxiao na agad naman niya itong nakita. Ito'y tumalon para iwasan ang atakeng yon. Napangiti na lang si Li Yunxiao at tuluyan na rin siyang nagpakita sa kanila. Nagtataka naman ito na tinanong sila kung paano sila nagkaroon ng oras upang magtayo ng isang napakagandang bahay. At naging isang mystic artifact, at kung ganito ba nila tinatanggap ang isa nilang matagal ng kaibigan. Sa pagpapakita naman ni Li Yunxiao ay nagulantang naman ang tatlo dahil hindi nila inaasahan na ang kanilang bisita walang iba kundi ang taong nagpahirap sa kanila. Nakaramdam naman ng kasiyahan si Tang Jia dahil ang kanyang ninanais na makaharap muli si Li Yunxiao ay ngayon nasa kanya ng harapan. At sinabihan pa niya ito na humahanga siya sa kanyang katapangan na magtungo dito at naghahanap lang ng kamatayan. At nagpasalamat naman ito sa itaas dahil natupad na ang kanyang hiling na makalaban muli si Li Yunxiao. Ngunit makikita naman natin si Lord Yu na umatake na ito dahil hindi na niya hahayaan pang makatakas muli si Li Yunxiao lalo na nandito siya sa kanilang balwarte. Subalit sa sinabi naman ni Tang Jia ay natawa naman si Li Yunxiao kung bakit niya ito hinahanap at makaharap muli. At kung bibigyan ba siya ng benepisyo at mga primordial stone, at ginamit niya ang kanyang teknik para mag-teleport. Nakita naman ito ni Lord Yu na tumatakas si Li Yunxiao. Ngunit sinabihan niya ito na hindi na siya makakatakas pa kaya suntok sa buwan kung makakalabas pa siya dito. At ginamit nito ang kanyang teknik at bigla itong lumitaw sa kinaroroonan ni Li Yunxiao at handa ng umatake. Ngunit bago man niya ito atakihin ay mabilis itong nakatakas at dumaan kay Tang Jia na kanyang ikinabigla. At makikita din natin na ang hawak ni Tang Jia na evergreen tree ay bigla na lang nawala. Nagwala naman si Tang Jia matapos niyang mapagtanto na nawala na sa kanyang kamay ang evergreen tree. At sinabihan niya si Li Yunxiao na bagong sama ng loob at dating puot ngayon, tatapusin na niya ang kanilang sama ng loob, at sabay inilabas na nito ang kanyang espada. Sa pinagsasabi naman ng hangal ay wala naman paki si Li Yunxiao bagkus nakatuon ang kanyang pansin sa nakuha nitong bagong essence na evergreen tree. Sa mga oras na ito ay tumingin si Li Yunxiao sa likod at kanyang pinagtawanan sila, at wika pa nito, na sunod-sunod na namamatay ang kanyang kaibigan, at wala nang natitira sa kanila kaya pahalagahan kung ano ang mayroon sila para sa susunod na pagkakataon na muli silang magkaharap. Ngunit napansin naman ni Li Yunxiao ang evergreen tree ni Zhang Linghua. Ay clear heart na sandalwood at ito ay perpekto para sa pagpapahusay ng kanyang thunder transformation na divine art sa pagkakataong ito. Subalit sa sandaling ito ay ginamit ni Tang Jia ang kanyang bagong teknik na Great Void Cross Slash, na panang-atake nito sa ating bida at mabilis itong bumulusok. Ngunit sa kanyang ginawang atake ay biglang naglaho si Li Yunxiao kaya pader na lang ang tinamaan nito. At sa lakas nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog dahilan para magkaroon ng malaking bakas dito. Labis naman ang sama ng loob ni Tang Jia at wala na itong nagawa pa kundi isiga na lang ang pangalan ng ating bida. Sa oras na ito ay bumaba na rin si Lord Yu dahil biglang nawala si Li Yunxiao. Habang lumalapit ang dalawa kay Tang Jia at kanilang itinanong na pwede palang ganun na nagbabago sa thunder kung saan niya ito natutunan. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Tang Jia sa labis nitong galit bagkus sinabihan niya sila kung bakit hinayaan nilang makatakas si Li Yunxiao. At sinabihan niya si Lord Yi na sinabi nito na siya ay isang maliit na daga at bukod pa dyan ay sinabi niya rin na ang buong Demon Hall ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit bahagyang nainis naman si Lord Yi dahil sa pagtaas ng boses nito. Agad naman niya itong sinagot na lahat sila ay tao kaya paano magkakaroon ng napakalaking pagkakaiba. Itinanong naman ni Lord Yi kay Lord Yu kung ano ang dapat nilang gawin sa ngayon. Agad naman sumagot si Lord Yu na ang buong Demon Hall ay nasa ilalim ng kanyang special seal bagamat nakatakas siya sa Demon Hall. Baka hindi niya matakasan ng special seal kaya madali lang nilang mahanap si Li Yunxiao. At ilang sandali lamang ay may naramdaman si Lord Yi. At bigla itong napalingon sa likod. At sinabihan niya ang dalawa. Na sandali lang dahil may nakapasok na ibang tao, mukhang siya rin ang taong yun. Napabalikwas naman ang tingin si Lord Yu at sinabihan niya si Tang Jia na ang mga scum ay hindi isang treat. Pero hindi nila ganap na hindi makakatakas si Yuan Ao, at harapin niya ang mga hamak na dumating kung sakali, at hahabulin nila si Li Yunxiao silang dalawa ni Lord Yi.
Hindi naman ito inaasahan ni Tang Jia at ayaw pa niyang pumayag sa nais ni Lord Yu. At sinabihan niya ang dalawa na sa kanilang mga mata ay sapat lamang ang kanyang lakas upang harapin ang mga dumi. Ngunit hindi naman na nila pinansin pa ang pinagsasabi nito at sabay na silang umalis at naiwan na lang si Tang Jia na naiinis. At dagdag pa nito na silang demonyong hayop, ay dudurugin niya silang lahat sa ilalim ng kanyang mga kamay hindi man sa ngayon baka sa hinaharap. Narinig naman ito ng dalawang martial artist kaya labis silang nagulat. Ibinaling naman ni Tang Jia ang kanyang tingin sa dalawa at sinabihan niya sila na sumama sila sa kanya. At tingnan nila kung anong problema ang sinusubukang idulot muli ng mga hamak na iyon mula sa palasyo ng Diyos ng Kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi nila sila hahayaang makatakas. Agad naman lumapit ang dalawa at sila ay sumang-ayon na lang. Sa kabilang banda, ikinabigla naman ito ni Lord Yi, na kaya niyang sirain ang seal at tumakas. Ngunit ganun din naman si Lord Yu na ito ay ganap na imposible. Hindi sa wala siyang lakas, ngunit sa pagsira niya ng selyo, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan, walang bakas ng pagbabago ng primal energy dito sa lahat. Subalit sa pakiramdam ni Lord Yu nasa loob pa rin ng Demon Hall si Li Yunxiao. Ngunit iginiit naman ni Lord Yi na alam niya rin na ang Demon Hall na ito ay isang mystic artifact. Kung nasa loob siya, hindi niya matatakasan ang kanyang perception. Ngunit ipinahayag naman ni Lord Yu na kung sino pa man yun, maniniwala siya. Pero si Li Yunxiao yun, nagtataglay siya ng sagradong artifact ang 10th tier Divine Flame, at yung Body Thunder Transformation Art kanina lang. Bagamat lahat sila ay gumawa ng malaking pag-unlad at nakabawi ng malaki sa masaganang yaman ng CG sect sa panahong ito. Pero pakiramdam niya ay mas mabilis pa ang pag-unlad niya kaysa alinman sa kanila. Kung hindi nila mapatay ang taong ito sa lalong madaling panahon, siya ay magiging isang malaking banta sa kanilang lahi ng Demon Race. Sa ngayon ay hindi pa siya isang malaking banta sa kanila. Sa tinura naman ni Lord Yu ay sumang-ayon naman si Lord Yi sa kanyang paghatol sa taong ito. Pero kung nagtatago siya sa loob ng Demon Hall at gumamit ng isang lihim na sining na kahit siya ay hindi ma-detect kung paano nila siya ma-detect. Ngunit agad naman sumagot si Lord Yu na teka lang. Hindi niya alam ang intensyon nito sa pagdating niya sa pagkakataong ito. Pero hanggat kumikilos siya sa loob ng hall, hindi siya makakatakas sa kanyang perception. Na ang Body Thunder Transformation Art ay dapat may ilang limitasyon, kung hindi, kung magagamit niya ito ng walang katapusan bakit kailangan niyang tumakas. Sa kabilang banda, makikita naman natin si Li Yunxiao ay kasalukuyang nasa itaas habang ito'y nagtatago sa likod ng tela. Sa isipan naman ng ating bida. Dahil sa gayon ng Demon Hall ay isang mystic artifact. Natural itong nagdudulot ng pressure ng mystic artifact rank, kasama ang ika-9 na tier na peak mystic artifact na ito para sa proteksyon, hindi ito dapat na ganoon kabilis na matuklasan. At ano ang Abhidharma Wheel na binanggit ni Tang Jia at hindi ka panipaniwala pa rin na masisiguro nito ang pag-aayos ng isang transcendent mystic artifact. At baka nandito si Lord Shang or nasa seclusion. Pero wala siyang maramdamang demonic aura, at ilang sandali lamang ay dumating na rin si Tang Jia at kanyang nilapitan ang martial artist na nakabantay sa labas. Nagtanong naman si Elder Joe kung bakit naparito ang young master kung ano ang kailangan niya at hindi siya pwedeng pumasok sa loob. Agad naman nagsalita si Tang Jia at sinabihan niya si Elder Zuo na siya ay nagtatrabaho ng matindi. At may gagawin siya sa loob na pinadala siya ng kanyang ama para tulungan siya, at kung naging subordinate ba siya ng mga taong lahi ng Demon Race. At wala naman nagawa pa si Elder Joe kundi papasukin si Tang Jia. Ngunit sinabihan siya nito na tandaan niya ang kanyang tungkulin na kahit anong mangyari sa loob mamaya ay hindi niya hahayaang may pumasok hanggat hindi siya lumalabas. Sa sandaling ito ay naisip ni Li Yunxiao na may mali. Ang cultivation ni Elder Zuo ngayon ay tiyak na Martial Emperor level. Bukod pa rito, may ilang mas mahihinang divine sense na sumusubaybay sa lugar na ito. Kung padalos-dalos siyang pumasok, malamang na matuklasan siya. At ilang sandali lamang ay nakaisip ito ng paraan kung paano siya makapasok sa loob. At sabay inilabas nito ang World God Monument at kanyang tinawag si Hao Lian para sumugod para mapunta ang kanilang pansin sa kanya at ito ang kanyang gagawing pagkakataon para makapasok. Sa paglabas naman ni Hao Lian ay ito'y nakangiti at naghahanda para sa kanyang gagawing pag-atake. Ikinagulat naman ito ni Elder Joe dahil bigla na lang lumitaw ito at kung saan ito nanggaling at gusto ba nitong mamatay.
At sa mga oras na ito ay sinabihan niya si Elder Joe na siya ang unang mamamatay. At nang nakalapit na nga si Howlian ay sabay inatake niya ito ng malakas gamit ang kanyang kamao. Subalit nag-iba naman ang ekspresyon ni Howlian dahil hindi nito inaasahan na nagawang masalo ang kanyang malakas na suntok ng ganun lang. Namangha naman ito. Dahil hindi niya ito nagawang mapuruan at isa ay mas malakas pa siya kaysa sa kanyang senior brother. At ilang sandali pa ay bigla na lang itong umalis at nagdahilan na lang ito na tinatawag siya ng kanyang master at magmadaling bumalik para mambabae. At sabay dumating na rin ang iba pang nagkalat na martial artist na nagbabante para tumulong. Ngunit ang ibinigay ni Lee Yunxiao na utos kay Howlian ay akitin lang nito ang ibang martial artist pagkatapos ay bumalik kapag dumating na ang mga ito. Sa kanilang pagdating ay hindi naman nila inaasahan na bigla na lang umalis si Howlian na agad naman sumunod si Elder Zhu. Ngunit si Lee Yunxiao naman ay nakita niya ang 5 taong ito ay pawang mga martial emperor. Buti na lang at hinabol si Howlian ng matandang lalaki, ang divine sense detection ng iba pang 4 ay hindi kasing talas nito. At wala naman sinayang pa na oras si Lee Yunxiao at ginamit nito ang pagkakataon habang sila ay nagkakagulo at agad itong tumalon sa malaking butas. Sa mga oras na ito ay dahan-dahan na sumilip si Lee Yunxiao sa loob. At kanyang napagtanto na ang divine sense isolation sa loob ay medyo makapangyarihan, na pumipigil sa kapwa interference sa pagitan ng loob at labas. Subalit nanlaki na lang ang mata nito at ito'y napapasuka at pinipilit nitong pigilan gamit ang kamay nito dahil sa kanyang nakita. Ang nakita ni Lee Yunxiao ay si Tang Jia at si Yuan Ao at maririnig natin ang sinabi ni Yuan Ao na sinabihan niya si Tang Jia kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil hindi niya maintindihan, at kung kailangan pa ba niyang baybayin ito para sa kanya. Subalit habang nakahawak si Tang Jia sa leeg nito ay kanyang sinabihan ito, na itong mga taong lahi ng demon race ay walang kwenta para kunin ang espesyal na kapangyarihan mula sa kanyang katawan, para siyang mga alagang hayop na handang katayin anumang oras. Agad naman na sumagot si Yuan Ao. Nawala naman siyang paki sa kanya kahit alam niya ang bagay na yun at sinabi pa nito na laging malas ang magagandang babae na tulad niya. Dahil dito ay napasok na lang ng dugo si Lee Yunxiao at hindi siya maaaring magpatuloy sa nakamamatay na polusyon sa pag-iisip. Ngunit wika naman ni Tang Jia, na mayroon siyang paraan upang maiwasan ang mga magagandang babae na maging malas, ngunit iniisip niya kung handa siyang subukan ito. Sa sinabi naman nito ay nagalak ang puso ni Yuan Ao na napakabait nito sa kanya. Ngunit nagpatuloy naman sa pangluluko si Tang Jia sa kanya na habang nakikita siya nitong hindi masaya araw-araw ay ang kanyang puso ay nasasaktan. Unti-unti naman kumagat si Yuan Ao at sumagot ito na talaga bakit hindi niya siya pinansin noon. Subalit wika pa ni Tang Jia kung nagtitiwala siya sa kanya ay simulan na nila ngayon. Subalit hindi naman pumayag agad si Yuan Ao ay gusto niya pa ring hawakan siya nito ng kaunti pa. At halikan siya nito ng kaunti. Kung ang pag-ibig ay lampas na, hindi na kailangan pang araw at gabi, itong hamak na isa ay makikinig sa bawat utos niya. Sa kaganapang ito ay hindi na kinaya pa ni Lee Yunxiao. Halos lumabas na ang kanyang mata at napahawak na lang sa labi dahil sa kanyang nasasaksihan at naririnig niyang mga ungol na ng galing sa dalawa. At sinabihan na lang nito ang kanyang sarili, na kaya niya ito ay parang malalaking bagyo ang hindi niya nalalampasan. Biglang natigilan si Lee Yunxiao at nanlaki na lang ang mata nito, at ilang sandali lamang ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang kasiyahan para ilabas ang kanilang init sa katawan at makikita natin si Tang Jia na may lumalabas na malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan na unti-unti na siyang nagtatagumapay siya sa kanyang plano. Natawa naman si Tang Jia dahil inaabsorb nito ang enerhiya kay Yuan Ao, at kanyang sinabihan nito na nakikilala pa ba niya ang kanyang cultivation technique, langit na umaabot sa paglikha ng sining ng yin-yang. At kanyang hinawakan ito ng mabuti at binilisan ang pagsayaw nito. Sa mga oras na ito ay halos sumigaw na si Yuan Ao dahil sa ginagawa ni Tang Jia at makikita ang maraming lumabas na enerhiya sa mata at bunganga nito. At itinanong nito na hindi siya si Tang Jia at kung sino talaga siya. Ngunit natuwa naman si Tang Jia at ito'y ngumiti nang dahil makukuha na niya ang kanyang inaasam na kapangyarihan at kahit na ito'y hinihingal at patuloy pera nito pagsayaw sa likod. Saad pa nito. Nagaling talaga siya sa Death God Palace pero hindi niya pinadala ang moldite niyang kapatid. Na ang kanyang kapatid ay nahakna sa 1,000 piraso at pinakain sa mga aso sa pamamagitan ng sa kanya at ngayon ay siya ang susunod. Ngunit sa mga oras na ito ay tuluyan ang nawala ng lakas si Yuan Ao ay ito'y nagbago ang katawan nito.
Habang natatawa naman si Tang Jia at sinabihan niya si Yuan Ao habang ito'y nakatuwad. Anong malakas na lakas? At siya ay natapos na. Hindi katakataka na ang mga taong lahi ng Demon Race ito ay nagpapanatili sa kanya na nakulong bilang isang pinagmumulan ng dugo. Kapag naubos niya ang kanyang kapangyarihan ay magiging ganap siyang malaya hindi na kailangan kaysa sa kanya. Pagkatapos ng diringi ang kakaibang power sa katawan ng kanyang kapatid. Maaari niya silang pagsamahin at akyatin patungo sa Ninth Heaven Martial Emperor Realm. Isang realm na hindi niya kailanman pananggahasang imahen na isipin na walang abot-abot, ito ang lahat ng nararapat, kabayaran na dapat nilang ibigay. Sa sandaling ito ay nag-iba na ang kulay ng katawan ni Tang Jia, at wika pa nito, na siya ay orihinal na isang noble na kabataan lamang. Iniisip lamang na magmana ng kapalaran ng isang maharlika, at pinilit sa isang patay na dulo ng kanyang ng kaaway, nang makakuha siya ng Death God token, na nakita niya. Nang siya ay dumating na naghahanap sa kanya. Puno ng pag-asa ng paghihiganti na alam na ito ay isang impyerno na alam na ito ay siya naganap na mawawasak may worldview ang kanyang integridad ay isang impyerno na sumire sa buong buhay niya. Ikinabigla naman ito ni Li Yunxiao dahil hindi si Tang Jia ito dahil isa itong impostor. Ngunit dagdag pa ng hangal na ito na siya ay may mga bagay na mahusay sa mata ng mga normal na tao tulad nila. Ay talagang tiniis nito ang kahihiyan at nagnakaw ng kabuhayan. Sa wakas ay nalampasan niya ang lahat ng ito. Siya ay nag-cultivate ng remarkable art scening, hindi lamang nakuha ang lahat ng kapangyarihan nito pati na rin ang ganap na pagkakaroon ng kontrol sa Death God Palace. Ngunit ang kahihiyan, naranasan niya sa palasyo ng Diyos ng Kamatayan, hinding-hindi nito malilimutan sa buhay na ito ang bangungot ng kanyang buhay. Galit sa kanilang lahat, at mas lalo siyang nandidiri sa kalaban niya kung hindi dahil sa kanya, hindi siya haantong sa ganitong estado. At lalo pang nagulantang si Li Yunxiao dahil ang taong ito ay ang mortal niyang kalaban. Ang lalaking ito ay si Li at ito'y tumawa ng malakas at sinabi pa nito, na kahit na ang simulated transformation art na ito ay halos walang kamali-mali, pero kung hindi ka nabulag sa male charm, paano ako nakalayo ng ganun kadali? Sa sandaling mamatay siya, ang susunod na taong papatayin niya ay ang pinakadakilang kaaway na nagtulak sa kanya sa kailaliman na ito ng kapahamakan. Ngunit hindi naman ito inaasahan ng ating bida na, dahil alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Tumawa naman ang nakakaluko si Li at sinigaw nito ng malakas ang pangalan ni Li Yunxiao. Halos mabaliw na ito sa kakasigaw kay Li Yunxiao at naririyan din na rin sa itaas ang ating bida. Napahawak na lang ito sa kanyang ulo, at kanyang sinabi na tunay na hindi patas ang langit, na ipagkaloob ang gayong napakalaking kapangyarihan sa 2 piraso ng basura. Tila talagang gusto niyang pagsamahin ang mga ito sa isang napakalakas na hindi pa niya naramdaman ang ganoong kapangyarihan noon. Ngunit nagsaad naman si Li Yunxiao, na hindi niya akalain na mahuhulog si Li sa ganitong kahabag-habag. Subalit sa oras na ito ay hinawakan ni Li sa ulo si Yuan Ao na wala ng buhay at sinabihan niya ito na sa tingin niya makakatakas siya sa pagkamatay nito. At pinalakas niya siya para lumakas at ito'y nagpasalamat sa kanya. Ngunit bigla na lang itong natigilan matapos makita niya na may parating. Nadismaya naman ito dahil dumating na sila Lord Yu at Lord Yi kasama nila si Tang Jia at ibang martial artist. Sa nakita naman ni Lord Yi na si Yuan Ao na nakahandusay sa sahig ay wala ng buhay na labis niyang ikinagalit. At sa mga oras na ito ay nagmadaling tumakas si Li at ito'y gumawa ng butas para dito siya tumakas. Ngunit inutusan ni Tang Jia ang mga martial artist na sundan ito at huliin. Nagsaad naman si Lord Yi na ano pa ang dapat niyang gawin na wala na ang kapangyarihan nito, paano niya ito ipapaliwanag kay Lord Shang. Agad din naman nagsalita si Lord Yu na mukhang namatay si Yuan Ao dahil sa pagkaubos ng kanyang kapangyarihan. Kung ganoon nga ba ang taong yun kanina pa napasa kanya ang kapangyarihan ni Yuan Ao, at ilang sandali lamang ay agad na din silang sumunod para habulin si Li. At dahil dito ay wala ng tao doon bukod sa ating bida at napagdesisyonan nito na bumaba, at sa paglapag nito sa lupa, ay agad naman humingi ng pasensya si Li Yunxiao sa kanya dahil hindi na nito matutupad ang pangako niya sa kanya. At ito'y nagpalabas ng apoy ng Phoenix Fire. At wika pa ni Li Yunxiao, na nagkakilala sila sa maikling panahon, at bago siya umalis ay kanyang sinunog ito para hindi malapastangan ang katawan nito. At sa kanyang susunod na buhay, ipanganak muli bilang isang tunay na babae. At sabay inilapat na nito ang Phoenix Fire sa bangkay ni Yuan Ao. At mabilis naman na nilamon ng apoy ito.
At unti-unti na rin nagiging abo. At ilang sandali lamang ay tuluyan na rin tumalikod si Li Yunxiao para umalis. Ngunit nalipat naman tayo ng eksena. Nakasalukuyang naglalaban sina Hao Lian at si Elder Zhuo. Ngunit sinabihan naman ni Hao Lian si Elder Zhuo na hindi ba pwedeng hindi na lang sila maglaban. Ngunit hindi naman pumayag si Elder Zhuo na huli na ang lahat para humingi ng awa. Subalit wika naman ni Hao Lian na nagmamakaawa, sinong humingi ng awa at iginiit pa nito na ang sinabi niya lang ay itigil na nila ang kanilang labanan at magkasundo na lang silang dalawa. Ngunit hindi naman pumayag dito si Elder Zhuo na ikinainis naman ni Hao Lian. At sa kanilang labanan ay biglang dumating si Li Yunxiao at kanyang sinabihan si Elder Zhuo na patay na ang kanyang taong pinuprotektahan. At may lakas pa rin siyang makipaglaban dito. Sa ipinahayag naman ni Li Yunxiao ay nabigla naman si Elder Zhuo. At makikita din natin si Hao Lian ay natuwa dahil hindi na matutuloy pa ang kanilang labanan. At sinabi pa ni kay Li Yunxiao na ang matandang ito ay masyadong mabisyo bawat kilos ay naglalayong patayin, at kailangan siyang turuan ng ilang higit pang mga trick. Maliit na bagay lang ang pagkamatay. Ngunit ang pagkawala ng mukha para sa kanya ay magiging isang malaking bagay. At itinanong naman ni Elder Zhuo kung totoo bang namatay na si Yuan Ao at kung pinatay ba niya ito. Subalit ipinahayag naman ni Li Yunxiao na isa lang siyang martial emperor. At paano niya kaya mapatay si Yuan Ao? Ang lahat ay humahabol sa mamamatay tao at kung hindi ba siya tutulong at kanyang tinuro ang direksyon kung saan sila nagtungo, dahil dito ay naniwala na rin si Elder Zhuo at ito'y tumingin sa likod. At para lalo pang maniwala ito ay sinabi nitong kasama ni Lord Tang Jia ang iba para habulin yun. Habang hinahabol siya sumisigaw kung saan. At doon magtungo si Elder Zhuo, at dagdag pa ni Li Yunxiao na ang pagkawala ng kredito ay isang maliit na bagay. Ngunit ang galit na batang Master Tang Jia ay magiging problema. Nagsaad naman si Elder Zhuo kung tama ba ang itinurong daan ng ating bida. Agad naman nagpasalamat ito at agad na rin itong nagtungo doon. Dahil dito ay natawa naman si Hao Lian. At sinabihan niya ang kanyang young master na hindi niya na matututunan ang mga ganitong dirty tricks niya. Agad naman sumagot si Li Yunxiao na ito ay tinatawag na outsmarting ang kaaway, lahat ng digmaan ay batay sa mga panlilinlang. Nalipat naman tayo ng eksena at kasalukuyang hinahabol pera nila si Li. At tinawag ni Lord Yi si Lord Yu, at sinabi nito na natagpuan niya na si Li Yunxiao kung saan ang location nito at papunta na siya sa pangalawang vertebra. Sa mga oras na ito ay wala nang sinayang pa na oras si Lord Yu at sinabihan na lang niya si Lord Yi na siya na ang bahala kay Li. At ito'y nagtungo doon. Sa kabilang banda, makikita naman natin si Li Yunxiao na napadpad ito sa mga naglalakihang mga buto, habang nakatingin ito dito. Ay hindi niya maiwasang magtaka, na talagang maaari niyang kumpirmahin na siya ngayon, ang Demon Tower na ito ay tila ginawa mula sa balangkas ng ilang ancient giant beast. At ilang segundo lang ay nakaramdam ito ng malakas na aura ang nagmumula sa direksyong yon, maaaring ang bagay na ito. Subalit bago man niya matapos ang sinasabi nito ay napabalikwas naman ito ng tingin sa may buto. At nakita nito na nagkakaroon ng reaksyon ito sa hindi malamang dahilan. At ilang sandali pa ay tuluyan ang lumabas dito si Lord Yu na may seryosong mukha habang banggit nito ang pangalan ni Li Yunxiao. Dahil dito ay naging alerto naman ang ating bida ay agad niyang inilabas ang World God Monument at kanyang sinakyan nito. At sinabihan niya si Lord Yu na ang pagnanais nitong patayin siya ay kapareho ng pagnanais niyang patayin din siya, ngunit hindi ngayon ang tamang oras para dun. At mabilis itong umalis at pahabol pa nitong sinabi na maglaban na lang sila sa susunod na araw. Ngunit hindi naman pumayag si Lord Yu na hindi niya hahayaang makatakas siya ngayon. At sabay ibinato nito ang kanyang espada na Nine Sword na mabilis na bumulusok ito kay Li Yunxiao. Subalit nakita naman niya ito at nagmadaling nagtungo si Li Yunxiao sa kabila ng World God Monument para hindi siya tamaan, at nagawang harangan ng atake ni Lord Yu. Sa sandaling ito ay pinagtawanan ni Li Yunxiao si Lord Yu. At may pang-aasar pa nitong sinabi na hindi siya masyadong mayabang na mag-isip na kaya niyang masira ang isang transcendent mystic artifact at nananaginip siya na naman. Dahil dito ay lalong nanggagalaiti si Lord Yu at sinabihan na lang niya si Li Yunxiao na masyado siyang mayabang. At ilang sandali lamang ay ginamit na ni Li Yunxiao ang Primeval Astral Wind. At ito'y mabilis na nakaalis at sinabihan pa niya si Lord Yu na kainin nito ang kanyang alikabok. Sa ginawa naman ni Li Yunxiao ay mabilis naman itong nakilala ni Lord Yu na ito ay isang Primeval Astral Wind,
at ito ay mula sa Outer Realm na pinuntahan niya noong panahong yon. At ilang segundo pa ay nag-transform ito sa isang beast para hindi siya mapinsala nito. At sa pagtama sa kanya nito ay nagawa niyang hindi siya mapinsala habang humahabol ito. Bahagyang nainis naman si Li Yunxiao. Dahil nakita nitong ginamit ni Lord Yu ang demonification. At hindi niya inaasahan ang katawan nito upang maging sapat na malakas upang salubungin ang astral wind ng ganun lang. At kanyang sinabihan si Lord Yu na hayaan siyang ipakita sa kanya ang kanyang isang bagong teknik na natutunan niya. At sabay inilabas nito ang berdeng kidlat. At kanyang ipinangtama ito ng malakas sa paligid para mahulog ang mga tipak ng bato. Ikinabigla naman ito ni Lord Yu dahil hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Li Yunxiao. Agad naman itong nag-transform bilang isang beast dahil hindi biro ang lakas ng kidlat kung sakaling tamaan siya nito. At sa kanyang inaasahan ay nagkatotoo at nasalo nito ang kidlat at kanyang nasalag ito ngunit siya ay nahihirapan. Dahil dito ay bumagsak ang mga tipak ng bato sa kanyang kinakatayuan. Agad naman nagpasalamat si Li Yunxiao. At sinabihan pa niya si Lord Yu na sa susunod nilang paghaharap ay sisiguraduhin niyang masasawi na ang buhay nito. Habang natutuwa si Li Yunxiao sa kanyang paglalayag. At ilang minuto lang ay biglang na lang itong napalingon. At sumambulat sa kanya ang malaking artifact na agad naman niya itong nakilala kung sino ang may-ari nito. Nagsaad naman si Li Yunxiao na ito ang transcendent mystic artifact ni Lord Shang at nakita nitong kasalukuyang inaayos ngunit hindi pa lubusang naayos ito. Habang pinagmamasdan niya ito ay gusto niyang sirain ito ng buo, at maaaring ito na ang pinakamainam na oras. Subalit sa hindi niya inaasahan ay biglang dumating si Elder Zuo na nanggagalaiti at siya ay kanyang naisahan. Agad naman napalingon si Li Yunxiao sa biglang pagdating nito at kasabay nitong dumating si Lord Yu na hindi niya inaasahan na mabilis itong makahabol sa kanya. At ilang sandali pa ay biglang sumigaw si Lord Yu at tinawag nito si Lord Shang. At sa mga oras na ito ay biglang naglabas ng enerhiya ang artifact. At biglang nagsalita si Lord Shang at sinabihan niya si Li Yunxiao na siya ay talagang nakatadhana sa kanyang lahi ng demon race. Sa mga oras na ito ay unti-unti nang na-activate ang artifact. Ngunit naging seryoso naman si Li Yunxiao at ito'y napabuntong hininga ay tila nawalan siya ng pagkakataon na sirain ito, at kailangan niyang umalis dito bago pa ito tuluyang ganap na ma-activate. At ilang sandali lamang ay ginamit nito ang kanyang teknik na kidlat at kailangan na niya talagang makaalis dito sa pagkakataong ito. Sa ginawa naman ni Li Yunxiao na pagtakas ay ikinabigla naman ito ng dalawa kung saan siya magpupunta. Ngunit sa kabilang banda, makikita naman natin si Li. Nakasalukuyang binubuksan niya ang void space, at sa kanyang ginawa ay matagumpay naman niya itong nagawa. At bago man pumasok si Li, ay nag-iwan pa ito ng salita at sinabihan niya ang demon race na tatandaan niya ang kahihiyan na dinala nito sa kanya ngayon. Babalik siya para ayusin ang kaibuturan nito pagkatapos siyang maging Martial Emperor. Ngunit lumingon naman ito sa kanyang likod at nakita niyang malapit ng makahabol ang mga ito, ngunit makikita din natin ang kulay berdeng liwanag na mabilis itong patungo kay Li. At sa sandaling ito ay biglang nagsalita si Li Yunxiao na sandali lang at hintayin siya nito. At sa mga oras na ito ay mabilis na nakalapit ang ating bida na kasalukuyang hindi inaasahan ni Li. At nang makalapit na si Li Yunxiao ay kanyang hinawakan sa balikat si Li na kanyang ikinabigla. At kanyang sinabihan ito na sinubukan siyang saktan ng maraming beses sa Tianshui Kingdom sa pagkakataong ito ay iniligtas niya ang kanyang buhay, kaya isaalang-alang nila na nakansela ang kanilang mga alitan. At sila ay magkikita muli balang araw, at kanyang itinulak ito paatras. Sa sandaling ito ay tuluyan ang nakapasok si Li Yunxiao at sabay naman ang paglaho ng portal, ngunit sa oras na ito ay naiwan si Li sa loob at tuluyan na ring nakalapit ang tumutugis sa kanya. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Li kundi mapuno ng galit ito at malakas niyang isinigaw ang pangalan ni Li Yunxiao at kanyang isinumpa ito.